paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, hindi nagawang palayain ni Jason ang malignong nakakulong sa punong balete. Dahil ayon kay Nana Jega, isang taong may mabuting kalooban lamang ang tanging makapagpapalaya sa laman lupa. Nang si Elmo ang kumilos, napalaya niya ang maligno sa punong balete. Narito ang ikalima at huling bahagi ng makapanganisang balahibong kwentong Tampok sa Linggong ito, binamagatang Maligno sa Punong Balete. Sa isa na namang gabi ng lagi. Kakilakilabot ang anyo mo, Maligno. Pero hindi ako dapat matakot sa'yo. Mabuting tao ka na, Elmo. Matapang ka pa. Ako nakapagpalaya sa pagkakakulong mo sa punong balite. May utang na loob ka sa akin. Kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo. At kaya bibigyan mo ako ng kayamanan? Bakit kita bibigyan ng kayamanan? Bilang gantimpala sa pagpapalaya ko sa'yo. Ako rin, bigyan mo ng kayamanan, Maligno.
At nagkamali ka na pala, Jason. Bakit kita bibigyan din ng kayamanan, Jason? Ako ang unang nagtangka na mapalaya ka sa punong balite. Hindi ikaw ang nakapagpalaya sa akin. Kahit na! Ako ang unang nagpakahirap. Nagpakapagod sa pag-isikap na mapalaya ka. Kahit nabigo ako, dapat lang bigyan mo ako ng gantimpala, ng kayamanan. Kapag hindi mo ako binigyan ng kayamanan, Maligno, masama ang mangyayari sa'yo. Jason. Wala akong balak magbigay ng gantimpala sa'yo. Ganon? Jason. Isusuplong kita sa mga tanod, sa mga parak. Malilintikan ka, Maligno! Hindi ako malilintikan, Jason. Ikaw, sa'yo may masamang mangyayari. Ulol na Maligno yun ah. Ako ang unang nagsikap na mapalaya siya. Pero si Elmo ang gagantimpalaan niya ng kayamanan? Si Elmo? At hindi ako? Manda ka sa akin, Maligno. Kapag nakapagsumbong na ako sa mga tanod at sa mga parak, siguradong matatadad ka ng bala. At kapag naghihingalo ka na, pilit kitang paaaminin kung nasaan ang iyong kayamanan bago ka malagutan ng hininga. May gumalaw sa likod ng puno, sa dikalayuan. Sino yan? Sino yung nasa likod ng puno? Ako, Jason. Ang Maligno. Sinundan kita dahil nagbago ka ng isip? Bukod kay Elmo, bibigyan mo din ako ng gantimpala? Ng kayamanan? Ha? wala akong balak magbigay ng gantimpala sa'yo. Ano? O kahit kay Elmo. Hindi kayamanan ang ibibigay ko sa'yo, Jason. Anong ibibigay mo sa akin? Ibibigay ko sa'yo ang gaya ng ibibigay ko kay Elmo. Ang malagim mong kamatayan. Ha? Wow! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Malalim na ang gabi. Hindi pa umuwi si Elmo. Ano kayang nangyari sa pagpunta niya sa kaingin at pagkumpronta kay Jason? Pumukas ang pinto ng tinitirhan ni Beatrice. Sisilipin ko nga rito sa bintana. Titingnan ko kung aalis pa siya kahit 10 oras na ng gabi. Hindi si Beatrice ang nasa labas ng kanyang tirahan. Isang mabalahibo ang buong katawan. May mahabang pangil at nalilisik ang nakausling malalaking mata. Diyos ko! Maligno! Maligno ang nasa labas ng bahay! Kakilakilabot na maligno! Hindi ko akalain. Tusong Malignong nakulong sa punong balite. Bago ko palihim na tumalili sa kaingin, narinig kong sinabi niya kay Jason. Wala akong balak magbigay ng gantimpala sa'yo o kahit kay Elmo. Hindi kayamanan ang ibibigay ko sa'yo, Jason. Ibibigay ko sa'yo ang gaya ng ibibigay ko kay Elmo. Ang malagim mong kamatayan.
Kung hindi ako nakalayo sa kaingin, malamang gaya ng ginawa ng maligno kay Jason, sakmalin rin niyang dibdib ko at lamunin din niyang mga laman loob ko. Ipapaalam ko kay Beatrice ang katusuan ng malignong napalaya ko sa punong balite. Beatrice! Beatrice! Wala si Beatrice dito sa tinitirahan niya. Sa kaya siya nagpunta? Aalamin ko kay Inay. Nay! Nay! Oh, wala rin si Inay dito sa bahay. Saan kaya sila nagpunta? Nasaan sina Inay at Beatrice? Ano, Flora? Nakakita ka ng maligno sa harap ng inyong bahay? Oo, Nana Jega. Kakilakilabot ang anyo ng maligno. Kaya napasugod ako rito sa bahay niyo. Si Elmo? Wala pa siya sa bahay namin. Wala pa doon ang anak ko. Baka ang malignong nakita mo ay ang laman-lumang nakakulong sa puno ng balete. Oh. Maaari nga ho, Nana Jega. Baka napalaya na ni Elmo ang maligno. Baka magsabog ng lagim yun. Ay, naku, yun ang hindi ko papayagang mangyari. Nana Jega. Gagawin ko na ang ultimatum para matiyak kong hindi na makapagsasabog ng lagim kailanman ang maligno. Saan kaya matatagpuan sina Beatrice at Inay? Elmo! Ayun! Elmo! Beatrice! Elmo! Mabuti nakita kita! Ang inay ko! Nasaan si Inay? Ay, hindi ko kasama ang inay mo. Ha? Beatrice, napalaya kong maligno sa punong balite. Pero tuso siya. Sa halip na gantipalaan niya ako ng kayamanan dahil napalaya ko siya, papatayin niya ako. Iba ang kasama ko, Elmo. Sinong kasama mo? Ha? Ikaw? Beatrice, kasama mong malignong yan na napalaya ako sa punong balite. Lumayo ka sa kanya. Tuso siya. Nagsasabog na lagim. Pinatay niya si Jason at papatayin niya rin tayo. Hindi ako kakantiin ng malignong yan, Elmo. Dahil siya at ako ay magkauli. Hindi totoo. Maliwanag ang nakikita mo. Hindi ka dinadala lamang ng iyong maliit. Totoo ang nagbago ang at naging isang buong maligno. Nilinlang mo lamang ako, Beatrice. Hindi ka tao. Oo, isa akong maligno na nagbalat kayo ng tao upang makapanidlang ng kaya mong mabuting tao na tanging may kakayahang makapagpalaya sa kahuli kong nakulong sa punong balete dahil sa kagagawa ng isang albolaya. Beatrice, maligno. Dalawa kami ng kahuli ko na papatay sa'yo. Kaya lang ginawa ko kay Jason. Sasakmalin namin ang katawan mo. Lalamunin namin ang mga laman loob mo. Papatayin ka namin. Hindi! Balikan natin ang kasaysayan tampok sa linggong ito
sa isa na namang gabi ng lagim. Hindi niyo ako mapapatay, mga maligno. Hindi mo matatakasan hanggang matayan mo, maligno! Bitiwan mo ko dyan. Maligno, bitiwan mo ko. Kahit anong pinasyon, hindi ka makakalupot sa mga kamay ko! Hindi. Hawakan mo siyang mabuti, Kauri. At ibabaon ko na ang mga pangil ko sa kanyang katawan. Sige! Sangkalin mo na ang dibdib niya para malaman na natin ang mga laman niya. Patayin mo na si Tero! Patayin ko na siya. Kauri! Ang albularyong nagkulong sa'yo sa punong balite! May hawak siyang itim na botelya. Tama! Nagsagawa ako ng ritual sa botelyang ito sa pamamagitan ng aking karunungan. Nanadjega. Lalo na nakapangyarihan ng Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bibihagin ko kayo, mga kampo ng dilim, sa loob ng botelyang ito! Huwag! Huwag! Hindi kayo makakalakas! Muna! Totoo bang sinabi mo, Elmo? Nabihag ni Nana Jega sa loob ng botelya yung dalawang maligno. Totoo po yun, Inay. Ah, Kaya sinama ko po kayo rito sa simbahan para magdasal at magpasalamat sa Diyos. paano? Paano pong nangyari? Hindi ko rin po maintindihan ang nakita kong nangyaring kababalaghan. Nang umusal po si Nana Jega ng orasyon sa kung anong hiwaga, lumutang po sa eret nagmistulang usok ang dalawang malignong nawari, tinangay ng kung anong malakas na pwersa papasok sa loob ng botelya. At matapos pong takpan ni Nana Jeg ang botelya, natatandaan ko pa ang tiniyak niya sa akin. Itatapon ko ang botelyang ito na kinakukulungan ng mga maligno sa dagat. Doon sa kung saan wala nang maaaring makapagpalaya sa kanila, para hindi na sila makapagsabog ng lagim sa mga tao kailanman. Elmo, salamat sa Diyos. Ngayong nabihag na ang mga maligno at mahirap na silang muling makalaya, wala na po tayong dapat ikatakot, Inay. Kailanman, hindi na makapagsasabog ng lagim ang maligno sa punong balite. Hindi lahat ng laman lupa ay nakapagsasabog ng lagim, sapagkat kung tuso man ang mga maligno, napaglalalangan din sila ng tao. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Maligno sa Punong Balete. Sa isa na namang gabi ng lagim.
nagsiganap. Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., at Jeneline de la Cruz. Naglapat ng tunog, tenyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi.